Magandang buhay! For today's video is day off natin kaya maglagala tayo. Pero bago kami aalis, maglagay muna kami ng room for rent. Magpaskil muna kami dito sa may gate namin sa labas. Kasi bakante po yung isa naming room. Isang flat po kasi yung nirentahan ko. Bali, 4 na room yun. Amin yung isa, tapos yung 3 pinaparentahan ko po para medyo makatipid-tipid naman kami sa mga bills namin. So, bali, yung isang room sa ngayon is bakante siya kasi nalipat yung tenant doon ng ibang location. Kaya kailangan namin maghanap ng bagong tenant. So, ngayon naman, ang lakad namin is mayroon kaming order sa Okay sa Alquare. Kailangan namin ihatid ngayon kasi yun yung request niya dahil sa gabi, nandiyan na daw yung amo niya, bawal na siya mag-receive ng parcel. Usually, yung mga customer namin sa Okay is yung mga nasa bahay nagtatrabaho, gawa ng bihira lang sila nakakalabas, kaya sa online na lang sila nagsa-shopping. Shout out po pala sa mga customer namin sa Okay, baka mapanood nyo to. Maraming salamat and God bless sa inyo. Ito nga pala yung Grand Mosque sa Oman, yung nakita nyo kanina. Andito na nga kami sa location ng customer. Ayun si Dodong, oh. Naghagilap na ng building number. At dumaan pala kami dito sa IKEA. Gawa nga nang dito kami mag-lunch kasi hindi na kami nakakain kanina. Gawa nang matagal kami gumising. Bali nagkape lang kami at nagtinapay. Tapos nag-Facebook, laughter, naligo. Tapos lumarga na. Kasi pag day off ko kasi talagang hindi ako nag-a-alarm. Parang pinipil ko na pahinga ko to, araw ko to. Bali, yan na yung pinaka-reward ko sa sarili ko, yung day off ko na hindi ako nag-a-alarm. Hindi ko na inaantay mag-retired bago ko to gawin sa sarili ko. Kailangan ko nang gawin yun ngayon para kahit papano, may isang araw ako sa isang linggo na ma-relax ang utak ko at saka katawan ko. Siguro naman deserve natin yun kasi puro trabaho-trabaho na lang tayo. So, kahit papano, may isang araw tayong ibinibigay sa sarili natin. Andito na pala kami sa IKEA restaurant. Kaya gusto namin ni Edwin dito tumambay dahil may budget meal sila, 950 by isa lang. Affordable siya. Masarap pati yung mga pagkain nila dito kahit yung budget meal tsaka yung soup nila. Lahat ng pagkain dito masasarap. At tsaka yun nga, may option. May mura, may mamahalin. Depende po sa budget nyo. Tapos may free coffee sila, black coffee pag weekdays. I-register nyo lang yung number nyo. Tapos magkakaroon na kayo ng free coffee sa weekdays every time na kumain kayo dito. Unlimited yun. So, kaya gustong-gusto namin dito ni Edwin tumambay kasi hindi kami nalalagasan ng kayamanan at the same time nag-i-enjoy kami sa pagkain at free wifi pati dito at ang ganda ng ambience. So, yayamanin kayo dito. Haha, char! Kaya isa to sa favorite spot namin ni Edwin kasi malaki yung space at saka maganda yung ambience at saka tahimik pati. So, kain tayo guys. Thank you Lord sa blessings. Ayan, busog-lusog na naman ang mga person. After namin kumain, nag-i-engage muna, nagpi-Facebook, nagmamarites sa Facebook habang nagkakape. Tapos nakadalawang kape ata ako dyan kasi hindi nga diba ako addict sa kape. Okay lang talaga maging addict sa kape, wag lang sa lalaki, charot. Sa mga addict sa kape dyan, katulad ko, paki-comment naman sa baba kung anong brand ng kape ang gamit nyo para matry ko din. Nagantay pala ako din kay Edwin kasi iniwan ko ba dyan, after kumain is talagang didiretso yan sa washroom. Tapos ito na nga pala siya. Palabas na kami nito ng IKEA, binibidyohan ko yung mga halaman nila na display kasi ang gaganda. After IKEA, pupunta kami ng Marcas Albadja sa Lulu Hypermarket dahil gusto namin mag-grocery doon. Wala na kasi kaming maluto, magugutom na ang mga empleyado. So, dahil ang Marcas Albadja ay malapit sa Alcabayel, kaya naisipan namin dito na mag-grocery. Anyway, sa Avenue Mall may grocery din doon, Lulu din. Kaso marami kasing tao doon at pupunta naman nga kami ng Alcabayel, kaya sabi ni Edwin, dito na lang kami mag-grocery. Kasi nga mas tahimik dito. Wala masyadong tao. Mayroon pala silang 10 reals spend for the fashion and then you can get 5 reals sa gift vouchers. Sa mga gusto mag-shopping dyan sa fashion, mayroon silang promotion ngayon. Dito tiningnan ko yung kape ko na gamit, Folgers, kasi nga akala ko sale, hindi naman pala. So mabigat kasi sa bulsa yan pag hindi sale, kaya dito na lang ako bumili. Dahil mas mura tong mga ganito, Brazilian coffee ang binibili ko. Lahat yan matatapang. So medyo yung Brazilian kasi medyo carry ko. Bumili din ako ng salmon kasi mura lang din yung salmon na yun dahil ulo yun at saka yung mga chan-chan. So, gusto ko isigang, diba? Magpapagatas tayo kasi may papadidihin tayo. Joke, charot. Mga gulay-gulay yung mga pinagbibili namin kasi hindi naman halatang nagtitipid kami. Ha, char. Health is wealth kaya kailangan natin kumain ng gulay para humaba ang ating buhay. Kaway-kaway sa mga hindi mahilig kumain ng gulay dyan, kailangan na natin kumain ng gulay para humaba pa ang ating buhay.
Pero alam nyo, habang nagkakaedad tayo, pinapahalagahan na rin natin ang ating mga sarili. Kasi syempre, alam natin na hindi tayo habang buhay malakas. Kaya kailangan natin mag-ingat sa mga kinakain natin para kahit papano medyo hahaba-haba pa ang ating pag-i-stay dito sa mundo. Kayo ba guys, habang nagkakaedad kayo, ano yung mga nare-realize? Sa akin kasi, ini-enjoy ko na yung bawat moment ko kasi nasa midlife na ako. Dati kasi masyado akong aggressive, laging nagmamadali, laging aligaga, laging, iwan ko ba, laging ini-stress ko yung sarili ko lagi. Pero ngayon, kalma-kalma na ako kahit ano yung ibigay ni God, okay lang sa akin. Kung hindi matupad yung mga gusto ko, ayos lang. Ang importante, may makain at malakas ang mga pangangatawan naming lahat, ng buong pamilya, mga anak, kapatid, at mga magulang, ayos na. Nasabi ko nga sa sarili ko na ayos pala pag nagkakaedad kasi nagiging simpleng tao ka na lang, hindi ka na materialistic, at saka hindi ka na aggressive sa buhay, at saka may peace of mind, yun talaga ang pinakamahalaga. Ayan, tapos na kami mag-grocery. Thank you Lord sa blessings, at least kahit papano, nakakabili na kami ng mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. At ang next destination namin is Alcabayel kasi bibili kami ng cortina doon sa bakante naming room dahil para gumanda-ganda naman ng konti. Kasi pag may tumitingin is parang ayaw nila yung room dahil walang cortina. So pagandahan naman natin konti at pipinturahan din namin yun ni Edwin ng kahit papano gumanda-ganda naman para may magkakagusto. Ayan, nandito na kami sa Alcabayel. Mas mura kasi dito guys, kaya mas gusto namin dito bumili ng cortina kasi mga mura. Alam mo yung mga China na mga item. Dito yon pero magaganda naman. 6:30 na dito guys, mag 7 PM na pero maliwanag pa rin, diba? Kasi summer ngayon. Ito yung Alcabayel. Bali may grocery din sila pero hindi kompleto. So sa taas, ito yung mga parang department store, yung nandito yung mga kitchenware. Alam mo, sarap dito mamili guys kasi mura lang at magaganda talaga ang item. Mai-inlove talaga ako dito sa mga kitchenware kasi I love kitchenware talaga. Kaso alam mo na, magpipigil muna tayo kasi hindi naman natin yan kailangan, 'di ba? So kung ano lang yung kailangan natin, doon tayo didiretso. Wag na tayo kung ano-anong pang dinadampot natin at baka mabudol na naman tayo, agbay. Sira ang ating budget. Tapos ito, 'di ba, mga mura lang. Magaganda pati yung cortina nila guys, quality. Pero doon ako kumuha doon sa mga one piece dahil yun binabagsak presyo nila. So nakakuha naman ako ng yung 1.9 lang ang isa. O 'di ba ito? Mura lang 'yan. So hindi yan magkaparehos pero nakakita ako ng mga almost same color orange, kaya yun, alam mo naman, sa budget tayo. At kailangan din pala namin ng wiper kasi yung wiper namin nabali. So bumili din kami ng wiper. Ito guys, maganda siya pang party lagayan ng mga juices, 'di ba? Kaso wag na kasi hindi naman nga kailangan, wala lang. Window shopping lang muna tayo ngayon dito banda. Papakita ko lang sa inyo kung yung mga item na mga mura. Ito din, I love this one. Namimili nga din naman ako dito dati kasi almost ng mga gamit namin sa bahay sa kusina is galing dito. Pero ngayon hindi na kasi convenient na ngayon mag-shopping sa atin. May Lazada na kasi at saka Shopee sa atin at kompleto din kaya maganda na doon mag-shopping na laang gawa nga ng dito. Mahal din yung babayaran mo sa pagpapasi-cargo. So wala lang, titingin-tingin na lang tayo, wag na tayong mag-imbak pa ng mga gamit. Kung may mga kailangan naman tayo sa Pilipinas is mag-order na lang tayo, add to cart na lang tayo. Kasi nga naman, mas mapapamahal kasi kami dito pag nagpapasi-cargo kami ngayon. Kaya matagal na rin akong hindi nagpapapackage. Gawa nga ng pwede naman nasa Shopee at saka Lazada pag may gusto ka, pag may kailangan ka. Kasi minsan kasi pag nagpa-package ka, dubli-dubli, minsan hindi naman pala yung kailangan sa bahay tapos bumili-bili ka din, 'di ba? Sayang lang din yung pera. Tapos bumili kami yung Thai na buko kasi mas masarap yun. Tapos bumili na rin tayo ng ice cream kasi mahilig si Edwin sa ice cream para naman matuwa ang ating driver. Saan ka pa? Na may pampalamig ng utak. Ang summer kasi dito guys, ang init talaga ng panahon. Mainit yung singaw ng hangin. Pero pag pumunta ka naman sa tabing dagat, malamig pa rin ang hangin doon. 'Di ba? Hinanap niya yung juice niya diyan. Gawa nga ng iinom siya ng juice na uhaw daw siya. Ang next destination is bibili kami ng chicken wings doon sa isang restaurant na hindi kasi dito kinakain ang chicken wings guys, kaya binibenta nila ng mura. 500 baisa lang ang 1 kilo. So bibili kami doon, tinawagan na namin siya. Tapos ang next naman namin, tapos na kami doon, nakuha na namin ang aming chicken wings. Nandito na kami ngayon sa parang talipapa dito guys. Yung alam mo yung parang sa atin is talipapa. Nandito yung mga vegetables na mura at saka isda. So dumaan naman kami dito sa isdaan. Kasi mga mura yung tulingan dito, yung tilapia, yung kung ano na tuna.
tamban. Ngayon wala silang seafood. Minsan may seafood sila, may crabs, may pusit, pero ngayon wala. So, bumili lang ako dyan ng tulingan, yung paborito kong isda at saka tuna. And that's it, umalis na rin kami. Dito pala sa Al Hil to guys ha. Sa mga taga-Umana, dito pala ang Asian Cargo. Ito yung office ng Asian Cargo, malapit sa mga vegetable area. Tapos dadaan din kami dito sa may bilihan ng mga gulay dito. Kasi magaganda yung mga gulay nila dito guys, mga fresh. So, ayan. Nawala nga sa isip namin ni Edwin nga dadaan nga pala. Kaso wala tong car lang doon yung gabi. Kasi di ba magsigang ako, kaya bumili ako niya ng 4 na peraso laang. Tapos, kasi may OB din akong nabili doon eh. Tapos talong, kasi bumili kami ng talong sa Lulo, kaso konti lang dahil pangit yung talong nila doon. Dito kami bumili kasi mas maganda yung talong nila dito. Oh. Diba? Yan lang naman ang binili din namin guys, tapos umalis na rin kami. Tapos after namin ito is, itong lugar na to is malapit lang to sa seaside, sa dagat na yung paborito naming spot. So sabi ko kay Edwin, daan na lang tayo doon bago umuwi ng Pilipinas. Bago umuwi ng bahay para ma-relax naman tayo sa haba ng natin gala. So mag-upo, dala-dala naman namin lagi yung upuan namin. So ayan, bago kami pumunta ng dagat, daan muna kami dito sa aming paboritong tea time. Magkarak muna kami, magbaon kami ng karak. Kasi mag-upo-upo muna kami doon, magpahangin-hangin muna kami sa tabing dagat bago uuwi ng bahay. Malapit lang kasi to guys doon sa ginogroserihan namin at saka doon sa fish market. Magkalapit-lapit lang yun, pati yung kinuna namin ng chicken wings. Magkakapit bahay lang yun, pati itong dagat is kapit bahay lang, malapit lang. Kaya dumaan na kami dito bago umuwi ng bahay para mag-enjoy. Kasi paborito din namin tong spot ni Edwin eh. Dito kami nare-relax, kaya upo muna kami dito with karakti. Tapos after mag-walking kami dulo to dulo hanggang sa mapawisan kami. Usually mga 4 na balik kami bago kami uwi ng bahay. Na-appreciate ko talaga ang dagat guys, kaya pag may chance kami, niyayaya ko lagi dito si Edwin na dito kami tumatambay. Kasi parang nakaka-relax kasi yung tunog ng alon at saka talagang nakaka-refresh yan ng utak ba. Alam mo naman tayo, marami tayong mga iniisip minsan at saka napaka-busy, diba? So talagang minsan masarap talaga dito tumambay. Kung nagkakaedad na nga ako, ganito na lang ang mga gusto ko. Yung tabing dagat, tapos walking sa park, parang ang saya-saya na. Tsaka magkakarakte, simpleng buhay lang talaga ang gusto ko. Hindi katulad dati nung kabataan ko pa na masyado akong nai-stress, aggressive kasi marami akong gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. At na parang alam mo yung napakabigat isipin na hindi mo pa nakukuha yung mga gusto mo. So, ngayon nga nagkakaedad na ako, parang I appreciate kung ano yung mayroon ako. Tapos kung hindi naman ipagkaloob ni God yung gusto ko, okay lang. So, 'di ba, napakasarap ng buhay na ganun. Yung kalma ka lang, na relax ka lang sa buhay, tapos nag-i-enjoy lang bawat moment kung anong mayroon. At saka siguro pag ipinagkatiwala mo kay God yung buhay mo, at saka yung buhay ng mga mahal mo sa buhay, yun talaga tayo siguro ang totoong rason bakit relax na lang ako sa buhay at kalma lang ako. Kasi alam ko God is in control for everything, di ba? Iba kasi talaga ang impact sa buhay pag once na sinusurrender mo lahat kay God. At kung may God ka talaga sa buhay at may deep relationship ka to God, yung lagi mo siyang kinakausap, pag may problema, yung lahat all out ka kay God, at ipagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo at yung lahat ng mayroon ka at naniniwala ka na you are nothing without God, talagang unti-unti niya ikaw i-bless at ibibigay niya yung deserve mo. Maaaring sa ibang tao is maliit lang na bagay itong mayroon ako ngayon, pero para sa akin is napakalaking bagay na po ito kasi gawa ng lumaki po akong mahirap. So, yung nagkaroon ako ng trabaho at nagkaroon kami ng sasakyan at nakakakain kami at nakakapagpadala ako sa Pilipinas para masustain ko yung pangangailangan ng pamilya ko as a provider, malaking blessings na po yun para sa akin. Para sa akin is success na po ako sa ganong paraan. Dahil yan kay God, dahil binibless niya ako. So, ginawa lang niya akong instrument para maging blessings din sa mga mahal ko sa buhay. Napasara pala ang kwento ko. Nandito na nga pala kami sa bahay at inilagay na namin kaagad sa empty room ang aming kortinang nabili kasi gusto na namin itry kaagad. Tapos mahaba pala siya kaya nagpupok siya ulit ng malagyan ng bakal. Gawa nga ng mahaba pala yung nabili namin. Hindi siya katulad ng lumang kortina. Kaya tinanggal naman niya yung luma, tapos nilagay niya sa taas.
Kaya medyo natagalan kami sa paglagay. Dalawa lang pala ang bintana dyan, kaya dalawang cortina lang din ang inilagay namin. Sana makahanap na kami ng tenant para medyo mabos-bosan naman ang aming bills next month, 'di ba? God is good. Talagang ako naman pag walang tenant, hindi din naman ako masyadong nai-stress kasi pinagpipray ko lang yan kay God. Tapos alam kong He will provide for me. Diba? Yan ang kagandahan pag may Panginoon ka sa iyong buhay dahil kalma-kalma ka lang sa mga pang-araw-araw ng mga pangyayari. Alam mo yung tipong hindi ka basta-basta natitinag, yung parang unshakable ka at saka unbreakable, yung feeling na ganun. Wow, char. Sana all unbreakable. Ano daw yun? Paki-research nga po guys at sabihin niyo po sa comment section. Ayan, tapos na rin ang isang bintana. Yung next bintana naman para gumandagan na. Puti nga din to si Dodong is napakasipag, napaka-flexible, all around yarn. Mabinibless din tayo ni God ng partner na nakakatulong sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay, hindi yung pampabigat ng buhay. Ha, charot. Kaya sa mga single dyan, huwag kayong magmamadali. Hanapin nyo yung right person para hindi kayo ma-leftover. Ipag-pray nyo kay God yung magiging partner nyo at saka hayaan yung si God ang mamimili para sa inyo. Kasi kung kayo ang mamimili, 100% palpak yarn. Kasi subok ko na yan. Hindi naman talaga 100% perfect, pero at least kahit papano is nagkakasundo kayo, nagkakaintindihan at nagtutulungan sa buhay. Yun ang pinaka-importante lang naman. Yung may kahit anong mangyari, may backbones ka ba, alam mong nandyan siya sa likod mo para sasalo sa'yo. At vice versa dapat. Hindi yung may kanya-kanya kayo. Dapat iisa kayo ng daan. Kaya nga partner kayo para iisa lang ang lalakaran yung daan. Kasi kung magkaiba, talagang hindi kayo magkakasundo sa ganun. Kaya nga mag-partner kayo kasi magkatuwang kayo. Yung parang balance ba? Dapat nasa right siya, nasa left yung kabila para tuloy-tuloy ang takbo ng buhay. Char. O, di ba maganda na ang empty room natin. Tapos na nailagay ang cortina. Tapos, inano na rin to ni Edwin tong wire dito kasi makangitingnan. So, dahil paborito ni Dodong ang mangga, so naghiwa tayo ng mangga. Nirep ko muna yan. Mura lang kasi yung mangga ngayon, kaya bumili ako ng mangga at pinalamig ko sa freezer para pag katapos namin maglagay ng cortina, yun yung kakainin namin. Deserve ni Dodong yung paborito niyang mangga. Kaso hindi naman pala kinaya, kaya kumain pa rin kami ng rice. Nagutom daw siya, napagod syempre. Kasi hindi rin madali yung pagpukpuk-pukpuk niya, diba? Nilinis na rin niya para daw wala na siyang pending na gagawin kinabukasan. Yung pintura na lang. Ayan, nauna na akong kumain kasi ang tagal niya. Akala ko kasi bukas na niya linisin. Nilinis na niya pala para daw bukas konti na lang ang gagawin niya. Ano ba yan? Hanggang dito na lang ang aking video kasi napakahaba na. Pasensya na. Ang dami kong daldal. Thank you sa panunood and God bless.